Abay, mama ka na. Dati ang liit-liit mo pa nang umalis kayo dito ng nanay mo. Oo nga po eh. Tsaka kasama ko nga pala yung asawa ko. Malapit na po sa mga anak siya. Abay, mukha nga. Tsaka nga pala, nilinisan na rin namin ang bahay ninyo. Eh, halika na. At dalhin mo na ang mga gamit ninyo sa loob. Buntis ka naman yung asawa mo. Baka napapagod na yan at gusto nang magpahinga. Eh, maraming salamat po siya ha. Neng, halika na. Kaagad naman akong sumunod kay Efren. Nauna kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko si Chang Nazi. Kinausap niya ang tatlong tanod at kaagad rin umalis ang mga ito. Puro puti na ang mga buhok ni Chang Nazi. Nang magtama ang mga mata namin, bigla siyang ngumisi sa akin. Pakiramdam ko, nagsitahayuan ang mga balahibo ko ng mga sandaling yon. Neng, ayos ka lang ba? Sigurado ka ba, Efren? Siyahin mo siya? Oo naman. Pinsan yan ng nanay ko. Bakit ba? Ay, hindi ko maintindihan eh. Parang natatakot ako dito sa lugar na to. Ano ka ba naman? Pinsan siya ng nanay ko. Siya pa nga yung nag-aalaga sa akin kapag pupunta si nanay at tatay sa bukid noon. Mabait yan si Chang Nazi. Talaga ka, Efren? Sigurado ka? Mukhang seryoso ata ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Eh, Chang, ito kasing si Neneng, hindi mapakali. Kanina ko pa siya napapansin na parang balisa kahit nagbabiyahe kami. Naku, Iha. Naninibago ka ng siguro dito. Huwag kang mag-alala. Palagi akong dadalaw dito sa inyo para may makausap ka. Dadalhan rin kita ng mga prutas para maging malusog kayo ng anak mo. Kita mo na, Neng? Mabait yan si Chang Nazi. At hindi malamot kahit noon pa man. Habang kinukumbinsi ako ni Efren sa pagiging mabait ng matanong, napansin ko naman ang batang lalaki ang dumungaw mula sa pintuan. Lola, ito na po pala yung kumot na sinasabi niya sa akin na dadalhin ko dito. Mabuti naman at hinatid mo ka agad yan dito, Raven. Eh siya nga pala ang tito Efren mo at ang asawa niya, si tita Neneng mo. Magandang hapon po sa inyo. Efren, siya ang makakasama ng asawa mo dito sa inyo kapag pupunta ka sa bukid, ha? Eh, salamat po talaga, Chang, ha? Tama-tama, matatakotin pa naman tong si Neneng. Paalala ko nga pala sa iyo, Efren, ha? Huwag na huwag kang magtitiwala sa mga tao dito sa Raven sitio. yun. Sobrang delikado dito ngayon dahil ilang bangkay na ang natatagpuan dito sa atin. Ang kabata o matanda ay pinapatay nila. Wala po bang nag-report sa mga police tungkol sa mga bangkay na nakikita dito? Walang may lakas ng loob dahil magagalit si Kap. Yung bagong kapitan natin kasi masyadong gahaman sa pera at kapangyarihan. Gusto niya siya ang re-resolva ng mga krimen. Pero hindi naman niya kaya. Hay nako, Chang. Huwag na natin isipin yun. May dala nga wala kami pagkain at pasalubong. Halika na, dito na kayo kumain. Marami pang pinagkwentuhan sina Efren at ang tiyahin niya. Sa sobrang pagod ko dahil sa biyahe, nauna na akong nagtungo sa higaan namin para magpahinga. At pagsapit ng alas 6, isinara ni Efren ang mga bintana at umalis na rin sina Tia Nazi at Raven. Wala rin kaming kuryente at ang gamit lang naming ilaw ay isang malaking kandila. Hi, kape. Makalipas ang 2 araw, nagpaalam si Efren sa akin para pumunta sa bukid. Malayo ang bukid dito sa bahay namin, kaya nag-aalala ako sa kanya. Alas 4 ng umaga ang alis niya sa bahay. At ayon kay Efren, baka mag-aalas 8 na ng gabi bago siya makauwi. Saan na nakalapit ang Efren? Baka mapano ka dun sa bukid eh. Wala pang isang linggo nung nakauwi tayo dito. Tapos, pupunta ka sa bukid ng mag-isa.
Wala man dapat ipag-alala sa akin. May dala naman ako itak eh. At kaya ko rin naman lumaban kung sakaling may magtangka sa akin.